previously on board. The ship has been authorized to carry a total of 224 passengers, all insured in accordance with Marina Memorandum Circular Number 149. Please note that only passengers who have been validly issued a ticket and included in the passenger manifest shall be insured for this voyage. Safety features of this ship includes GPS, radar, VHF, and SSB radio transceivers and other standard aids to navigation. As an added safety feature, this ship is equipped with 324 life preservers. May we solicit your comments and suggestions on how to improve our onboard services? You may drop them at the suggestion box provided for the said purpose. The officers and crew of MVRS Express wishes to thank you for making us a part of your day. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCTA. Sa pagpapatuloy po ng ating mga balita, isa na namang paglindol ang yumanig sa lalawigan kaninang madaling araw. Ilang araw matapos ang malakas na paglindol nitong nakaraang Sabado, 27 ng Setyembre, kung saan 3 aftershock ang naitala at ang pinakamalakas ay nasa 6.5 magnitude. Ang pagyanig kanina ay naramdaman ganap na alas 2:04 ng madaling araw sa lakas na 5.3 magnitude na tumama sa hilagang kanluran ng isla ng Mindoro. Ang lindol ay tinatayang nasa 85 kilometro kanluran ng Calapan City sa lalim ng 39.4 kilometer. Ang bansa ay matatagpuan sa tinatawag na Ring of Fire kung saan nagkakaroon ng collision ng continental plates na nagiging sanhi ng seismic at volcanic activity. Wala naman umanong naitalang nasaktan o napinsala sa nasabing paglindol. Sa ibang balita, sinimulan nitong 22 ng Setyembre ang kauna-unahang paperless session ng Sangguniang Panlalawigan sa Kapitolyo na pinangunahan ni Vice Governor at SP Presiding Officer Maria Estela Filipa Azeron. Sa nasabing sesyon, gumamit ng kanya-kanyang laptop computers ang lahat ng mga bukal at sa pamamagitan ng overhead projector na ipapakita sa lahat ng dumalo sa sesyon ang nilalaman ng agenda, ang mga usaping tinatalakay at mga hakbanging panglehislaturang inihain at inaksyonan ng SP. Pinangunahan ni Vice Governor Azeron ang pagbibigay ng lectures o instructions sa 13 board secretaries kung paanong epektibo nilang maaasistehan ang mga bukal sa paperless session. Ipinaliwanag din ni SP Secretary Diwata Fetizanan na malaking tipid para sa SP ang pagkakaroon ng paperless session. Aniya, inaabot ng mula 5,000 hanggang 7,000 piso ang nagagastos ng SP kada sesyon sa reproduction pa lamang ng agenda, committee reports at iba pang dokumentong kinakailangan ng lahat ng mga bukal. Aniya pa, nakaplano din ang paglilink ng mga bukal sa legislative tracking system ng SP o pangkalahatang listahan na naglalaman ng lahat ng mga ordinansa at kapasyahang nakapanukala at naipasa na, maging ang mga komunikasyon, dokumento at kopya ng mga papeles ng inendorso ng iba't ibang LGU para sa aksyon ng SP. Susunod, Department of Agriculture nagsagawa ng poster making contest para sa World Food Day. Tampok ang balitang yan sa pagbabalik po lamang ng TVNet News Live. Hello mga suki! Ako si Super VPR, your friendly